Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonel. Nagsasabing, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, kumbaga po sa Quadcom yan po ay parang have you taken your oath? Yan po ang aking oath. Ang ibig po sabihin ng panunumpa na lahat na namumutawi po sa ating labi, sa ating bibig, ay pawang katotohanan lamang. At ito po ang ating pong pananaw, balik-tanaw dyan po sa naganap na Quad hearing noong isang araw dyan po sa Kongreso ng Pilipinas. Mga kaibigan, kahit na ano pong gawin ko na pagtitimpi, ay hindi ko po mapigilan na hindi balikan yung pong senaryo na nakitang-kita hanggang ngayon sa mga social media na inaambaan ng isang lalaki ang isang babaeng nakatagilid o nakatalikod o hindi nakatingin. At ito po yung nangyari sa loob ng Kongreso, sa lahat po ng lugar ng Kongreso, sa Quadcom hearing pa. Kitang-kita na napakarami, mga kaibigan. At yung nag-amba, hindi basta butangero, hindi basta sanggano, hindi basta bastos, o walang hiya. Ang nag-amba ay dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kitang-kita ng kanyang akmang susuntukin itong si Leila de Lima, Senator Leila de Lima. Ano pong kamalian yan? Lahat ng klaseng kamalian ay mali diyan po sa demonyo na si Duterte. Pati po tayo ay napapagamit na ng kuminsan ng mga malalaswang salita sapagkat wala kang makukuhang mas grabe pang pananalita na angkop sa kahayupan, sa kawalangyaan ng isang tao na pangalan ay Rodrigo Gonggong Duwag Duterte. Bakit? Abay, sabihin niya, ganito talaga ako, sabi niya sa Senado. Talagang bastos ako, sabi niya. Talagang walang hiya ako. Ano po ibig sabihin niyan? Pang-insulto sa lahat ng senador, pang-insulto sa lahat ng general, pang-insulto sa lahat ng Pilipino, lahat ng kalalakihan ng sasabing sila ay bumoto kay Duterte, sila ay tahimik ngayon kay Duterte, sila ay maareglo kay Duterte. Mali po yan, mukhang may sira na po talaga ang kultura ng Pilipino. At nung kanyang hahambalusin o akmang hahambalusin ng mikropono si Trillanes, sabi, nagpapakita po na talagang terorista, nananakot, talagang barako. Itong binabaing unggoy na ang pangalan ni Digong Duterte. Mga kaibigan, hindi po tayo nagnanais na maging violente. Pero pag ganito, ang nakikita mo, gusto mong dikdikin, gusto mong pumunta sa Quadcom at kalbuhin. Magmukha na siyang maitim na nagutom na Bato de la Rosa. Kalbuhin na yan. Ganun pa man, ang ating pong pinagtataka rito, ay hindi ko po talaga pinagtataka, ay kung bakit naiba ang imahin ng Quadcom. Overnight, it has been unmasked as nothing more than paper tiger. Wala pa ng pagkatigre pag andyan na ang tunay na panganib. Nagbumukha po silang, Mr. President, I voted for you. Mr. President, I am a pastor. I delivered at least thousands of votes. We have 6,000 churches all over the Philippines. Courtesy of Congressman Benny Abante. Ito pong meron pong Muslim na congressman, may napakatapang po nito, no? Kanyang in-interpellate si
media man na publisher ng Pinoy Expose, Paul Gutierrez. Ang tapang niya. Pero nung pinag-usapan na itong mga krimen ni Duterte, tahimik, tamimi, Muslim ito. Ito kaharap niya in person, in his own courtyard, in his own turf, sa kanyang sariling teritoryo, yung Quadcom, kaharap niya yung nag-order ng pagbobomba ng mga Muslim. Wala siya nagawa. Mga kaibigan, pinakita ni Duterte ang kanya pong kabangisan sa harap ng mga congressmen. Pinakita niyang siya ay terorista, pinakita niyang siya ay barumbado, pinakita niyang siya ay walang hiya, na hindi ko po minumura. Sinabi niya na siya raw ay walang hiya. Ang sabi niya sa Senado, ito talaga ako talagang walang hiya ako. Talagang bastos ako kahit sinong kaharap ko. Subukin mo maging walang hiya sa harapan ko. Dudunggulin ko yung nguso mong akala mo paanang usa. Hindi naman po tayo kagwapuhan. Pero napakapangit na tao to. Ang ugali napakapangit. At ang kanyang pinagmamalakit, pinapanakot ay impyerno, na sila ang presidente ng impyerno. Diyan na kayo tumira sa impyerno. Ayoko pumunta yan. Hindi aircon. Mga kaibigan, ang ating pong pinagtatakhan dito at kinalulungkot ay yung pong pagkaka-chope ng Quadcom. Hindi po dahil sa wala silang issue, hindi dahil sa wala silang talino, kundi dahil sa sila ay nagmistulang biktima ng terorismo ni Digong Duterte. Yan po ang tunay na dahilan kung bakit nagtatapang-tapangan si Duterte, sapagkat nakita niya epektibo ang manakot ng Pilipino. Sapagkat ang tingin niya, ang Pilipino ay duwag, ang Pilipino ay bahagang buntot, ang tingin niya, ang Pilipino ay hindi po malaya, ang tingin niya, ang Pilipino ay korap, ang Pilipino ay walang dangal. Yun. Walang dangal na ipaglaban ang kanyang dangal. Honorable congressman ka, sa harap mo, gaganunin ka. Yung ibang tao, contempt. Mr. Chairman, Mr. President, I cite so-and-so in contempt. Ang tapang-tapang nyo na rin pag babae. Alice Go in contempt. Garma in contempt, kung sino-sino. Yung pagbababuyin sila ni Duterte, sinabi lamang sa kanya, Mr. President, ni Congresswoman Arlene Brosas, do you have the statistics on how many were killed in 2019 when you owned up the responsibility, and sabi nyo, you take full responsibility for all the deaths and for all the EGKs that happened. Can you look them in the eyes now? Do you have the number of those the police has victimized? Abay, ang sabi niya I did not bring the statistics here. Why? I'll ask you a question. Where were you the other day at 4 o'clock? Bawal po yan. Ikaw ay hindi dapat magtanong pag ikaw ay resource person. Hindi ka na presidente, unggoy. Hindi na presidente ito. Bakit? Mr. President pa kayo. Mr. Unggoy, dapat ang tawag nyo riyan. Bakit? Sapagkat mukhang unggoy. Pakalatin nyo to para umabot sa kanya. At huntingin niya si Waldy Carbonell, nagsabing mukha siyang unggoy. Hindi po ako nag-iimbento niyan. Ito pong libro ko. Buong tapang.
nakalagay, a country run like hell. Hindi po cross yan. Ito po yung unggoy. Ayan, ang pangang mukha ni Duterte, ito. Mga kaibigan, pasensya nyo na at mukhang natapak-tapakan yata ito ng napakaraming bakang nagwawala. Ito po yan. Ngayon, pagka na-high blood po kayo, na makita yan, babalik na rin lamang ninyo. Ayan, detrato ko po yan. Kita po ninyo mukhang anghel. Ngayon, pag may duda po kayo, bumili kayo. Ayan po, nakalagay po rito ang instruction kung paano po mapapasa inyo itong libro na ito. At meron pang dedication. Sa lahat ng bumibili, may dedication pa. Ibig sabihin, gusto po natin maging halimbawa na hindi tayo natatakot dito sa unggoy na terorista na ito. Alam po niyo, panay laro ng isipan ko. Bakit nagkakaganyan? Bakit pinapayagan ng mga Pilipinong babuyin itong unggoy na ito, ang ating pong Kongreso o ating saligang batas? Bakit nila pinapabayaan to? Meron pa nagrarally in favor of Duterte. Pinagbibili na tayo sa China. Nagdadala ng mga drug lords, kakampi ng kanyang mga anak, ng kanyang pamilya. Yung kanyang bilyon-bilyon, mga kaibigan. Abay, sinabi na ni Trillanes, magpirma ka ng waiver. Ang ibig po sabihin ng waiver ay kasulatan nagsasabing pinapayagan kong halongkatin, imbestigahin ang aking libreta de banko, aking bank account dyan sa BPI, Julia Vargas Street. At yun po ang gusto ni Trillanes mangyari. Ano pong sagot nung bago po maghalala ng 2016? Pinadala niya, imbis na magdala ng waiver, pinadala si Panelo. At siyempre, nandun yung isang nag-uunggoy-unggoyan din na artista, Robin Padilla. Ayun po hindi naman masyadong mukhang unggoy. O galing unggoy lang. Uminit ang ulo ni Duterte sapagkat sinabi ni Trillanes, merong napakalaking account yung mag-ama na yan, si Sara Duterte at si Digong Duterte dyan sa BPI. Sinungaling, sabi sa kanya. Patunayan po natin at ako ay magre-resign, sabi niya, bilang senador. Patunayan natin, pagka ako ay nagkamali, ako po ay magre-resign, ang sabi niya. Pinapunta doon si Panelo at saka pumunta rin si Robin Padilla para mawala yung issue. Nawala nga yung issue. Ang sabi ng BPI, papag-aralan ng legal team namin muna, Mr. Senator, kay Trillanes. Let us give our legal department a chance to review your request and before we act on your request. But let us have first the waiver. Pagkatapos ng isang linggo, halalan na at napakaraming Pilipino bumoto kay Duterte. Ganyan po ang ating lahi. Tayo po ang may kasalanan kung bakit meron mga namamayaning unggoy, meron namamayani pong mga maligno sa ating pong gobyerno. Sapagkat pinapayagan natin. Eto, papayagan na naman natin makalusot siya rito. Inambaan si Laila. Inambaan na ganun. Buti hindi nakatingin si Laila. Ewan kong anong gagawin ni Laila pagka napatingin siya. Siguro sasabihin, you behave. Sapagkat lady po siya. Yung ibig po sabihin, Maginoo ay lady. Yung matinong babae, matinong tao. So, Mr. President, I beg your pardon. You do not do that to a lady. Siguro, ganun lang sasabihin ni Laila. May mga congressman na nandun, hindi bali ng mga bakla kayo, hindi nyo siya kinuntempt, pero
Huwag nyo naman papalakpakan, huwag nyo naman sasabihin, Mr. President. Sabi nyo, Mr. Onggoy. Kaya, magpurmal kayo. Ipakita ninyo hindi kayo sumasang-ayon. Ipakita ninyo hindi kayo mga DDS. At ipakita ninyo na ang Pilipino may dangal na pwede manindigan laban sa isang unggoy, Digongyo Duterte. Yan po ang aking pong paninindigan. Ako po hindi po violentin tao. Nanggigigil lang. Pero ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.